Okay, in this reading, we will going to have message from your person and love reading. So, bago tayo mag-start, I would like to invite you to follow our other social media platform. Ayan po, lahat po ng ating social media ay ito po ang pangalan. And if you feel resonated with my energy, meron po tayong mga merchandise and crafts po dyan sa ating link na nandyan sa ating bio. Okay. So now, let's see the energy first. Tingnan muna natin ang energy. Let's see the situation. Okay, financial support. Unsession. Parehas lagi itong umaano. And okay, anxiety. Most of my collectives ay nakakaranas nito, or sabihin natin ito yung nararamdaman ng iyong person. They are, sabihin natin, panic. They are, kumbaga, tumataas yung kanilang anxiety. Okay, so tumataas yung kanilang anxiety, yung kanilang fear about their obligation. Okay, about their obligation. Parang the more na parang nagtatagal kayo, or sabihin natin, the more na nandito siya or committed siya sa inyong relationship, parang mas nagkukos ito ng anxiety sa kanya. Or kung hindi man kayo in relationship, kung in separation na kayo, or ito yung person mo, ito yung nararamdaman niya na feeling burden siya about their obligation, especially financial support. Okay, because nandito oh. And kasunod niyan is yung anxiety. Okay? Bakit? Diba, kumbaga, I also feel na ito ay part ng past. Maybe in separation kayo. Maybe in separation kayo, meron din kayong child, pwede din kayong may anak, at iyon ay, kumbaga, nakakapagpataas ng kanyang, sabihin natin, napapressure siya dahil meron siyang anak sa'yo, pwede yun, na, kumbaga, or pwede na, ito ha, I also channel na, if ever na maanakan kanya, parang natatakot siya. Okay? Feeling niya, magiging suffocated siya, magiging restricted na siya. Tingnan yung mabuti. Look. Tingnan yung mabuti yung anxiety. Kumbaga, tumataas yung kanyang anxiety, yung kanyang takot. The more na naiisip niya yung responsibilities niya sa'yo, or kaya sa anak mo, or sa magiging anak ninyo. Okay? You are dealing with that kind of person. Okay, let's see. Kiss on ring. Many options. Decisions. The clarity and truth. Ayan, I also feel na, kumbaga, ngayon hindi mo alam, wala ka pang, meron kang babalitaan about your person. Merong revelation about your person. I also hear na financially, merong about finances din, meron kang babalitaan about your person na hindi mo alam before. Okay. If ever na meron kang person na involved sa gambling, I also hear that, na kinakatakutan niya right now. At pwedeng malaman mo yun. Okay? Yung may involved sa gambling, tingnan nyo. Involved sa gambling. Look. Pwedeng diyan siya natatakot din. Kasi usaping pera to eh. Yung kanyang obligation. Okay. I also hear na sa utang, isa din sa utang ang kumbaga nagkakos ng fear and anxiety ng inyong person or ikaw or ng relationship na to. And malalaman mo to. Some of you are makakaalam ng katotohanan about this. Okay. I also hear na meron dito involved about, sabihin natin, one night stand. And pwede iyon ay bumabagabag sa kanyang isipan kasi baka mabuntis niya yun. Pwedeng ganun. Kasi nag-appear dito yung kiss on ring. Pwedeng ganun na hook up.
one night stand or fling, and time will tell. Kumbaga, I also hear na dito, lumabas kasi yung communication dito, yung cellphone. Kumbaga, if ever na hindi nakikipag-communicate ang yung person, give them time. Need time for that. It takes time to communicate your person. Kasi they are, sabihin natin, right now, meron silang pinagdadaanan. Pwedeng they are, sabihin natin, sa iba nakafocus, or meron restricted sila. Wala silang gana. Restricted, tingnan yung mabuti yung image. And yung communication. So, some of you are may iniintay na communication from your person. Right now, kaya hindi sila makapag-communicate is feeling restricted sila, meron silang inaalala. And most doon sa mga inaalala nila is about yung kanilang financial obligations, and if ever na nagkaroon sila ng, sabi natin, ka-fling, but meron dito kasi one night stand and yung hook up, yung parang hindi naman seryoso, pero kumbaga, dito meron, or sabihin natin, meron siyang hinaharap right now about batas, about money, about gambling, about debt or utang, okay? It takes time. Intindihin mo na ito yung reason kung bakit hindi siya nakikipag-communicate sa'yo. Okay, last one for this deck. Ay, okay, may nahulog. Ayan. So, puro key. And love call. So, sinabi ko kanina, di ba may hook up? Pwedeng ka-chatmate to, biglang nagkita, ganon. And I also hear na dito, you have to, kung nag-iintay ka ng communication in separation with your person, you will going to get together. Matatapos din naman to, you have to welcome this person. And sabihin natin na pwedeng ikaw din ang susi. Some of you, if wala, if hindi, sabihin natin walang love life right now, I also hear na merong darating sa'yo na magbubukas ng iyong heart. Kasi parehas double card ng keys. Okay, may darating sa'yo na offer, love offer. Merong makikipag-communicate sa'yo ng love. Okay, so let's see. Ano pa ba yung kanyang kinakatakutan na to? Bakit siya takot na takot? Ace of Cups, yes. Sabihin natin, new relationship. Ito yung sinabi ko kaninang kinakatakutan. Baka tinry niya magkaroon ng new relationship and kinakatakutan niya na baka magka-baby sila. Completion. Ending in, okay, accomplishment. Fulfillment. New beginnings na naman. I also hear na sa mga in separation din your angels and guides are telling you na talikuran na yung taong to. Talikuran yung taong to, yung hindi nakikipag-communicate sa'yo, ayan talikuran yung taong to. And sabihin natin na fulfill mo na kung anong obligation mo sa kanya. New beginning is coming your way. Ito yung malinaw din na malinaw, dahil parang may paparating talaga I also hear na may papalating na bago, merong may hawak ng susi na magbubukas ng heart mo. So, if ever na itong taong to in separation kayo, wala kayong communication, your angels and guides are telling you na talikuran mo na siya and step up, mag-move on, dahil may paparating na bago. Okay? May paparating na bago. Let's see this love connection. Marriage. If you are married ka lang, marriage. Ikaw, if in separation ka, yung darating na tao sa'yo, ito yung mapapakasalan mo. And if ever naman na merong babalik sa'yo, welcoming love, or sabihin natin, eto nga
Kanina pa lumilitaw to eh, yung the one. Ito yung may hawak ng susi. And marriage. Maaaring ito yung new, sabihin natin yung pagbabago, yung new beginnings sa'yo, yung completion and accomplishment na tinutukoy dito sa energy na to is for marriage. And some of you, if you are in relationship, baka nga, ito yung next level ng inyong relationship, yung marriage. Level up your relationship if ever. Okay, let's see message from your person. Kung wala ka kung hindi ka man in relationship, isipin mo yung taong gusto mong panggalingan ng mensahe na to. Habang sinashuffle ko ang card, isipin nyo kung sino yung taong gusto nyong panggalingan ng mensahe na to. Ayan, habang sinashuffle natin. I lie awake thinking about our future. Okay. So, kagaya ng sinabi ko sa una, may tendency ito yung nasa unang energy. Siya yun. Siya kanya galing yon. Because future ang kanyang tinutukoy dito. Maaaring namomroblema din siya. Gusto kanyang pakasalan pero wala siyang pera. Pwedeng ganun. Pwede din naman sabihin na itong gambling, kung siya ay na-involve doon, siya ay na-involve sa isang, sabi natin, temptation na, eto, may involved kasi dito eh. Iniisip niya anong impact nun sa future nyo. Pwedeng ganun. Or sabihin natin na kung wala pa siyang stable job, iniisip niya paano kanya masusustain. Kasi future ang pinag-uusapan. Okay? Especially pag future, yung stability, yung security, ang tinutukoy dyan. Okay, nalaglag. Will you choose me? Will you choose me? Para sa mga in separation. Basta, okay, may collectives, isipin nyo yung taong gusto nyo panggalingan ng message na to. I think we should slow down. Okay, so, maybe tinutukoy niya din dito is marriage. Sa mga gustong magpakasal, I think we should slow down. Sa mga pinaplano nyo in the near future, kumbaga, yun nga, parang nagkokos yan ng anxiety sa kanya, you should slow down. Huwag mong masyado i-pressure ang inyong kapartner. I left when I saw you somewhere. I remember every detail of that day. I'm starting to understand our connection. Okay, itong person mo. Kumbaga, right now talaga, sabihin natin na hindi niya pinagbuti yung kanyang pamumuhay before. Pero naiintindihan na niya na kung ano yung mga responsibilities na nakaatang sa kanya. So may tendency na isa yun sa kinakatakutan niya and isa yun sa nakakapagpamulat sa kanya awakening. Pwede din yan na nakakapagpamulat na kailangan niyang harapin kung ano man ang mga responsibilities niya. Kasi kumbaga yung connection na to, ito yung nagbibigay sa kanya. Ngayon, natututunan na niya anong ibig sabihin ng connections nyo, na yung responsibilities niya sa'yo, sa pamilya. Kung meron kayong anak, ayan, they starting to understand this connection, ano yung kanya responsibilities doon. Okay? So, let's see and pull the final card for you. Okay. So, this is for my collectives. Oh, your passion ignites. Right now, this card is for you. Your passion ignites. I also hear na your twin flame is currently, sabihin natin, yung kanilang higher self, hindi sila. Yung higher self nila nakikipag-communicate sa inyo telepathically. Your higher self. Yung pag-higher self kasi, kumbaga yung soul nila yon, yung sabi natin, the best version of them ay nakikipag-communicate sa kanila. And also, I hear na most of my collectives I need to focus on their passion, focus on their feelings, on what makes them happy. Okay? And that's all for this reading. Thank you so much and see you in my next one.